Pinagtaksilan ng asawa, ninakawan ng matalik na kaibigan, at itinaboy ng mismong batang itinuring kong anak. Habang nagdiriwang sila sa loob ng marangyang palasyo, nakalugmok ako sa malamig na putikan. Isa ka lang walang kwentang yaya dahil baog ka. Malupit na sumbat ng asawa ko. Ngunit imbes na mamatay sa awa sa sarili, pinunasan ko ang aking luha. Tatapakan ko ang aking kahinaan at babangon ako. Paano sisingilin ng tadhana ang mga halimaw na sumira sa buhay ko? Huwag mong kalilimutan, Isabela, na isang malaking utang na loob mo sa pamilyang ito na binigyan ka namin ng pagkakataong maging ina. Kahit na ang totoo ay isa ka lamang baog na walang pakinabang. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa dibdib ni Isabela na parang mga patalim na yelo. Habang binibitawan ng kanyang biyenan na si Doña Lucinda ang malulupit na katagang iyon, maingat at puno ng pagmamahal na pinaplansa ni Isabela ang mamahaling kasuotan ni Mateo para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Wala siyang ginawa kundi maging isang perpektong asawa at manugang. Ngunit sa paningin ng matanda, isa lamang siyang pabigat na kinumbinsi ang sariling may halaga. Nanikip ang kanyang lalamunan at namanhid ang kanyang mga daliri. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng plansa upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pilit na kinokontrol ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Bakit kailangang maging ganito kalamig ang pamilyang pinagsisilbihan niya ng buong puso? Pumasok si Mateo sa silid. Mabilis na inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. Iniabot ni Isabela ang kanyang coat na may kasamang mainit na ngiti, umaasang makakakuha man lang ng kaunting pagpapahalaga mula sa asawa. Ngunit tinabig lamang ito ni Mateo ng walang emosyon. Hindi man lang siya tinitingnan sa mga mata. Sinabi nitong nagmamamadali siya at wag na siyang abalahin pa sa mga walang kwentang detalye. Sa labas ng mansyon, isang mamahaling sasakyan ang huminto. Bumaba mula rito si Veronica, ang itinuturing ni Isabela na pinakamatalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nakasuot ito ng magarbong pulang damit, may dalang malalaki at mamahaling kahon ng laruan para kay Adriel. Sinalubong agad ng 7 taong gulang na bata, si Veronica, nang may matinding pananabik. Mula sa itaas ng hagdan, pinagmasdan ni Isabela kung paano yumakap si Adriel kay Veronica habang may ibinubulong ang babae sa tainga ng bata. Isang bulong na nagdulot ng kakaibang ngiti kay Adriel at malamig na sulyap patungo sa kinaroroonan ni Isabela. Nang magsimulang maging abala ang lahat sa ibaba para sa paparating na malaking pagdiriwang, naalala ni Isabela ang isang regalong naiwan niya sa opisina ni Mateo. Nais niya sanang ibigay ito ng palihim upang pasayahin ang asawa. Tahimik siyang pumasok sa madilim na silid-aklatan. Nang kukunin na niya ang kahon sa ibabaw ng mesa, nahagip ng kanyang paningin ang isang nakabukas na folder ng mga lihim na dokumento mula sa ospital at korte. Pamilyar ang pangalan sa ibabaw ng papel. Ito ang orihinal na birth certificate ni Adriel bago pa man nila ayusin ang mga papeles sa pag-ampon. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang inilalapit ang papel sa liwanag ng lampshade. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay halos huminto nang mabasa niya ang mga nakalimbag na pangalan ng tunay na magulang. Ama, Mateo Lontoc. Ina, Veronica Calderon. Gumuho ang buong mundo ni Isabela. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa karpet nang walang anumang boses na lumalabas sa kanyang bibig, nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib na tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ang sakit ay gumagapang mula sa kanyang puso, patungo sa bawat ugat ng kanyang katawan. Inalala niya ang mga gabing umiiyak siya sa sakit ng mga ineksyon, ang pagkadurog ng kanyang pagkatao, tuwing makakakita ng negatibong pregnancy test. At ang labis na pasasalamat niya kay Mateo nang iuwi nito si Adriel mula sa sinasabing ampunan. 8 taon ng pag-aalaga, 8 taon ng pagpupuyat kapag nilalagnat ang bata, 8 taon ng pag-ibig na ibinigay niya ng buong buo.
Ang lahat ng iyon ay isa lamang palang balatkayo upang itago ang karumaldumal na kataksilan ng dalawang taong pinakamahalaga sa buhay niya. Ginawa siyang yaya, ginawa siyang panakip-butas upang protektahan ang dangal ng pamilya Lontok. Dala ang gusot na dokumento at ang pusong halos hindi na tumibok sa labis na pighati. Mabagal at tulalang naglakad si Isabela palabas ng opisina. Huminto siya sa madilim na bahagi sa itaas ng grand staircase. Mula sa ibaba, naririnig niya ang masayang tawanan ni na Doña Lucinda, Mateo at Veronica. At ang pinakamasakit sa lahat, narinig niya ang matamis na pagtawag ni Veronica ng anak kay Adriel at ang masayang pagtugon ng bata na puno ng kagalakan. Nakatayo si Isabela sa dilim, nanginginig at mag-isa. Hawak ang katibayan ng kanyang pagkawasak habang pinapakinggan ang halakhak ng mga taong nagtulong-tulong para sirain ang kanyang buhay. Paano niya haharapin ang bukas kung ang sarili niyang pamilya ang mismong nagbaon sa kanya ng buhay? Ang bawat hakbang ni Isabela, pababa ng malapad na hagdanan, ay tila paglakad patungo sa sarili niyang sementeryo. Sa kabila ng nanginginig na mga tuhod at nanlalamig na mga kamay, pinilit niyang panatilihin ang kanyang tindig. Ang nagliliwanag na Grand Hall na puno ng mga kilalang bisita at nagkikislapang mga palamuti para sa anibersaryo ng kumpanya ay nagmistulang isang malupit na entablado kung saan siya ang itinakdang biktima. Naroon sa gitna sina Mateo, Doña Lucinda at Veronica, nakatayo ng magkakasama na parang isang perpektong larawan na walang puwang para sa kanya. Kinuha ni Veronica ang mikropono. Ang kanyang pulang kasuotan ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at nagpakawala ng isang mapagmataas na ngiti. Sa harap ng maraming tao, buong pagmamalaking ipinahayag ng babae na natapos na ang kanyang pagbabakasyon at oras na upang bawiin ang kanyang tunay na pamilya. Itinuro ni Veronica si Mateo at ang batang si Adriel na walang pag-aalinlangang yumakap sa baywang ng babae. Isang matinding paninikip ng dibdib ang naramdaman ni Isabela. Ang kanyang likas na ugali bilang isang ina ang nag-udyok sa kanyang mga paa na maglakad palapit kay Adriel, umaasang ililigtas niya ang bata mula sa kasinungalingang ito. Inabot niya ang panginginig niyang mga kamay upang yakapin ang bata. Subalit isang marahas na pagtulak ang natanggap niya mula sa maliliit na palad na yon. Hindi kita nanay at isa ka lamang alalay, ang malulupit na salitang ibinato ng bata sa harap ng lahat. Ang mga katagang iyon ay tila pinong bubog na umiwas sa pinakailalim ng puso ni Isabela. Pilit kinukuha ang huling hininga na natitira sa kanyang baga. Ang batang inaruga niya ng walang patid na pagmamahal at pag-aalaga tuwing may sakit ay siya mismong nagbigay ng pinakamalalim na sugat sa kanyang pagkatao. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang asawa, lumapit si Mateo hindi upang yakapin siya, kundi upang ipakita ang isang pamilyar na manipis na envelope. Sa loob nito ay ang mga dokumentong buong tiwala niyang pinirmahan noong nakaraang buwan. Sa pag-aakalang iyon ay bahagi ng legal na pag-ampon kay Adriel. Wala ka nang babalikan, Isabela, dahil pirma mo yan sa waiver of rights at wala kang makukuha kahit isang kusing. Ang malamig na paliwanag ni Mateo habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kasunod nito ay ang nakakapasong pananalita ni Doña Lucinda na buong tapang na ipinangalandakan sa mga bisita na ginamit lamang nila si Isabela bilang isang walang bayad na tagapag-alaga upang pagtakpan ang kahihiyan ng pamilya. Dahil isa lamang itong babaeng walang kakayahang magbigay ng tagapagmana. Ang bulungan ng mga tao sa paligid ay mistulang rumaragasang alon na unti-unting lumulunod sa natitirang dignidad ni Isabela. Tiningnan silang lahat ni Isabela. Walang anumang pagmamakaawa sa kanyang mga mata, tanging isang nag-aapoy na sakit at pighating hindi kayang tumbasan ng anumang luha. Hindi siya lumuhod, hindi siya humingi ng awa sa mga taong walang pusong ginamit ang kanyang kahinaan. Dahan-dahan, hinubad niya ang singsing sa kanyang daliri, ang huling kadena ng 8 taong kasinungalingan, at hinayaan itong mahulog at gumulong sa makinis na sahig na marmol.
Sumenya si Doña Lucinda sa mga nakatayong tauhan. Walang habas na hinawakan ng mga gwardya ang magkabilang braso ni Isabela at kinaladkad siya palabas ng mansyon, palabas sa gitna ng isang napakalakas at walang awang buhos ng ulan. Suot lamang ang manipis niyang damit. Bumagsak ang mahinang katawan ni Isabela sa malamig at magaspang na semento ng kalsada habang pinapanood ang tuluyang pagsara ng matataas at bakal na gate ng mansyon. Ang malamig na tubig mula sa kalangitan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikisimpatiya sa pag-agos ng kanyang mga luha na hindi na niya kayang pigilan. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili sa gitna ng kadiliman, nanginginig sa matinding lamig at pangungulila sa isang batang hindi naman pala kailanman naging kanya. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa na makita pa ang liwanag ng panibagong bukas, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Ang matinding liwanag mula sa mga ilaw nito ay bumalot sa kanyang basang figura. Nakita niya ang mabagal na pag-awang ng pinto ng sasakyan, ngunit hindi niya maaninag kung sino ang taong nasa loob dahil sa labis na panlalabo ng kanyang mga mata, dulot ng pag-iyak. Tanging ang mabigat na pagbagsak ng ulan sa bubong ng metal ang huli niyang naramdaman bago unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Nagising si Isabela na balot ng isang makapal at mainit na kumot, isang pakiramdam na ibang-iba sa malamig na sementong kanyang huling naaalala. Ang amoy ng nilagang luya at lemon ay pumuno sa kanyang pang-amoy na pumalit sa lansa ng ulan at putik ng Maynila. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang simpleng kisame na gawa sa kahoy. Malayo sa marangyang chandelier na nakasanayan niya sa mansyon ng mga lontok. Nasa isang maliit, ngunit malinis na silid siya kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lamparang nasa gilid ng mesa. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bigat ng kanyang katawan at ang sakit ng kanyang kalooban ay muling humila sa kanya pabalik sa kama. Sa isang sulok ng silid, nakaupo sa isang silyang yantok ang isang pamilyar na figura. Nang humarap ito, nakilala niya si Daniel Vergara, ang kanyang kaibigan noong nasa sekundarya pa lamang sila. Ang mga mata ni Daniel ay puno ng pag-aalala at lungkot, ngunit naroon din ang isang uri ng kapanatagan na matagal nang hindi nararamdaman ni Isabela. Hindi ito nagsalita agad. Tumayo ito ng marahan at lumapit sa kanya dala ang isang tasa ng mainit na gatas. Ipinaliwanag ni Daniel sa mahinang boses na nakita niya si Isabela sa gilid ng kalsada habang papauwi siya galing sa isang site visit. Hindi na siya nagtanong pa ng kung ano ang nangyari ng gabing iyon. Sapat na ang nakita niyang kalagayan ni Isabela para maunawaan na ang mundo nito ay gumuho na. Inabot ni Isabela ang tasa at ang init nito sa kanyang mga palad ay tila naging susi upang buksan ang kandado ng kanyang mga luha. Ang pagpigil na ginawa niya sa harap ng mga lontok ay tuluyang nawasak sa harap ng kabutihang loob ng isang kaibigan. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi na halos umuga sa kanyang buong katawan, isinalaysay niya ang lahat. Ang panlilinlang ni Mateo, ang pagkukunwari ni Veronica, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagtataboy sa kanya ni Adriel. Ang bawat salita ay parang paghugot ng tinik sa kanyang lalamunan. Sinabi niya kay Daniel kung paano siya itinapon na parang basura matapos siyang pigain at pakinabangan ng pamilyang inakala niyang sa kanya. Nanatiling tahimik si Daniel, nakikinig lamang at hinahayaan siyang ilabas ang lason sa kanyang sistema habang ang kanyang mga mata ay nagdidilim sa galit para sa sinapit ng kaibigan. Nang humupa ang kanyang pag-iyak at mapalitan ito ng isang nakapanghihinang katahimikan, nagsalita si Daniel. Inalok niya si Isabela ng isang panibagong simula. Sinabi niyang babalik siya sa Baguio kinabukasan upang asikasuhin ang kanyang community center at bukas ang kanyang pinto kung nais ni Isabela na sumama at lumayo sa magulong syudad. Walang pag-aalinlangan at dahil na rin sa kawalan ng ibang mapupuntahan,
Tumango si Isabela. Ang ideya ng paglayo sa lugar kung saan siya dinurog ay tila isang gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Kinabukasan, lulan ng isang bus na bumabagtas sa expressway, pinanood ni Isabela ang pagdaan ng mga ilaw ng Maynila sa bintana. Ang bawat poste ng ilaw na kanilang nilalampasan ay tila pagtalikod niya sa bawat taon ng kanyang pagiging martir. Ang makina ng bus ay umuugong ng mababa at tuloy-tuloy. Isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang pagod na isipan. Habang papalayo sila at unti-unting lumalamig ang simoy ng hangin, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi siya Mrs. Lontok na kailangang maging perpekto. Siya na lang ulit si Isabela, wasak, sugatan, ngunit humihinga at malaya. Gayunpaman, ang tadhana ay tila hindi pa tapos sa pagpaparusa sa kanya. Nang huminto ang bus sa isang terminal sa paanan ng Baguio upang magpahinga, narinig ni Isabela ang isang balita mula sa radyo ng kalapit na karinderya. Ang masiglang boses ng tagapagbalita ay nagpupuri sa matagumpay na anibersaryo ng Lontok Law Firm na tinawag na Epitome of Family Values and Success. Ibinalita rin ang umano'y pag-alis ni Isabela Lontok patungong ibang bansa para sa isang medical treatment, isang malinis na kasinungalingan upang pagtakpan ang kanilang ginawa. Napakuyom ang palad ni Isabela sa kanyang laylayan. Habang siya ay tumatakas na parang kriminal na walang dala, ang mga taong sumira sa kanya ay pinalakpakan at dinadakila ng mundo. Ang lamig ng Baguio ay biglang sumuot sa kanyang mga buto, hindi bilang isang yakap, kundi bilang isang paalala na ang kanyang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang simoy ng hangin sa Baguio ay may dalang lamig na tumatagos sa buto, ngunit sa loob ng community center na itinayo ni Daniel, may kakaibang init na bumabalot sa bawat sulok. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy na puno ng mga drawing ng mga bata, at ang sahig ay kintab na kintab sa linis. Dito dinala ni Daniel si Isabela sa isang lugar na tinatawag na Tahanan ng Pag-asa, kung saan ang mga nawalan ng direksyon ay muling binubuo ang kanilang mga sarili. Sa kanyang unang araw, nakaramdam si Isabela ng hiya at takot. Sanay siyang maging Mrs. Lontok na tinitingala. Ngunit ngayon, isa na lamang siyang babaeng walang pangalan at walang yaman. Gayunpaman, ang mga mata ng mga batang lansangan at mga inabusong asawa na naroon ay hindi nang huhusga. Sa halip, tila nakikita nila sa kanya ang isang kapwa sundalo sa parehong digmaan ng buhay. Habang nag-aayos ng mga donasyong damit sa isang sulok, narinig ni Isabela ang isang pamilyar at nakadudurog na tunog, ang hagulgol ng isang bata. Lumingon siya at nakita ang isang batang lalaki, humigit kumulang 7 taong gulang, na nakaupo sa sahig at umiiyak ng walang tigil. Ang buhok nito, ang hugis ng mukha, at ang paraan ng paghikbi nito ay labis na kahawig ni Adriel. Sa isang iglap, nagdilim ang paningin ni Isabela. Ang hangin sa silid ay tila naging manipis at ang kanyang dibdib ay muling sumikip. Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ni Adriel na tumutulak sa kanya palayo. Ang boses nitong tumatawag sa kanya ng alalay at ang mapangutyang tawa ni Veronica. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod at napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang bumagsak. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Tila nalulunod siya sa sarili niyang mga alaala. Mabilis na nakaramdam si Daniel. Hindi ito tumakbo ng padalos-dalos, bagkus ay lumapit ito ng may banayad at kalmadong presensya. Hindi niya hinawakan si Isabela ng walang pasintabi. Tumayo lamang siya sa tabi nito, sapat ang lapit upang maramdaman ni Isabela na may sumasandal sa kanya, ngunit sapat ang layo upang bigyan siya ng espasyo. Sa mahinang tinig, gumabay si Daniel. Pinaalalahanan niya si Isabela na huminga ng malalim. Naligtas siya sa lugar na yon
at ang mga multo ng Maynila ay hindi siya kayang saktan sa kabundukang ito. Ang boses ni Daniel ay nagsilbing angkla na humila pabalik kay Isabela mula sa dagat ng kanyang trauma. Unti-unti, bumalik ang kulay sa kanyang muka at kumalma ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nang mahimasmasan, nilapitan ni Isabela ang batang umiiyak. Lumuhod siya sa harapan nito, hindi bilang isang ina na naghahanap ng kapalit, kundi bilang isang taong nakauunawa sa lengguwahe ng sakit. Sinimulan niyang awitin ang isang uyayi, ang parehong kanta na ginamit niya upang patulugin si Adriel noong sanggol pa ito. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa simula, ngunit habang tumatagal ay nagiging mas buo at puno ng pagmamahal. Ang bata ay dahan-dahang tumahan, ang mga luha ay natuyo sa pisngi, at tumingin kay Isabela nang may pagkamangha. Nang matapos ang kanta, ngumiti ang bata at nagpasalamat. Tinawag siya nitong Ate Ganda sa halip na mama. Ang simpleng tawag na yon ay tila isang baso ng malamig na tubig sa uhaw na puso ni Isabela. Napagtanto niya na hindi niya kailangang maging ina ni Adriel o asawa ni Mateo upang magkaroon ng halaga. Ang kanyang pagkatao ay hindi nakatali sa apelyidong Lontok, kundi sa kanyang kakayahang magmahal at magbigay ng kalinga sa mga nangangailangan. Ang ibang mga kababaihan sa center na may kani-kaniyang pilat ng nakaraan ay unti-unting lumapit at pinalibutan sila. Sa gitna ng payak na hapunan na may mainit na sabaw at tinapay, nagbahagi sila ng kanilang mga kwento. Ang bawat salita ng pighati mula sa ibang babae ay tila mga hibla ng sinulid na nagdugtong-dugtong sa kanila upang bumuo ng isang matibay na tela ng kapatiran. Nakinig si Isabela at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan dahil sa damay ng mga taong hindi niya kaano-ano, ngunit handang umunawa. Mula sa hamba ng pinto ng opisina, tahimik na pinanood ni Daniel ang eksena. Nakita niya kung paano unti-unting bumabalik ang ngiti sa mga labi ni Isabela. Isang ngiti na hindi pilit, hindi para sa litrato at hindi para sa asawang mapagkunwari. Ito ay isang ngiti ng tunay na kaginhawaan. Nanatili lamang siyang nakatayo doon, hindi nangahas na sirain ng sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na matiyagang naghihintay, tulad ng isang matandang puno na hindi natitinag ng panahon. Alam ni Daniel na malayo pa ang lalakbay ni Isabela bago ito tuluyang gumaling. Ngunit handa siyang maging saksi at sandalan sa bawat hakbang nito. Nang sumapit ang gabi at humimbing na ang mga bata, humarap si Isabela sa isang lumang salamin na nakasabit sa dingding ng kanyang silid. Wala na ang mamahaling hikaw na diamante na dati suot niya upang pagtakpan ang lungkot sa kanyang mga mata. Wala na ang makapal na makeup na pilit ikinukubli ang kanyang pamumutla. Ang nakikita niya ngayon ay isang mukhang pagod. May mga linyang dulot ng pag-iyak, ngunit may payapang liwanag. Hinaplos niya ang kanyang sariling pisngi. Sa wakas, nakilala niyang muli ang babaeng matagal nang nawala sa loob ng mansyon ng mga Lontok. Siya si Isabela at siya ay sapat. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon sa Maynila, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng magulo at marahas. Napag-aalboroto. Sa kwartong dating inayos ni Isabela ng may buong pagmamahal, nagwawala si Adriel. Ang mga mamahaling laruan na iniregalo ni Veronica ay nagkalat sa sahig. Ang iba ay sira at basag dahil sa galit ng bata. Hinahanap ni Adriel ang kanyang Mama Isay. Ang boses ng bata ay paos na sa kasisigaw. Hinahanap ang haplos at uyayi na tanging si Isabela lang ang nakagagawa. Pumasok si Veronica sa silid, hindi upang magbigay ng kalinga, kundi upang saway ng ingay na nakasisira sa kanyang tulog. Sinubukan niyang hawakan si Adriel, ngunit marahas na tinabig ng bata ang kanyang kamay at tumakbo palayo. Isinisigaw na gusto niya ang kanyang tunay na mama.
Naiwan si Veronica na nakatayo sa gitna ng magulong kwarto. Ang mukha ay gusot sa inis at walang bahid ng pagmamahal sa batang ipinaglaban niyang makuha. Ang marangyang dining room ng pamilya Lontok na dati laging amoy nilagang baka at bagong sayang na kanin sa ilalim ng pamamahala ni Isabela ay ngayoy balot ng tensyon at amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa lansa ng pagkaing galing lamang sa fast food. Nakaupo si Adriel sa harap ng kanyang plato, nakasimangot at nilalaro ang pagkain gamit ang tinidor. Ang pagtama ng kubyerto sa porselanang plato ay lumilikha ng matinis na tunog na lalong nagpapainit sa ulo ni Veronica. Ilang araw na ang nakalipas mula nang palayasin nila si Isabela at ang inaasahang masayang pamilya ay unti-unting nagiging isang bangungot. Naiinip na si Veronica. Ang kanyang pulang kuko ay mariing tumatapik sa mesa habang pinipilit ang bata na kumain. Nang itulak ni Adriel ang plato palayo at nagdabog na, ayaw niya ng pagkain dahil hindi ito luto ng kanyang mama Isay. Naputol ang pisi ng pasensya ni Veronica. Naputol ang marahas niyang hinampas ang mesa ng kanyang palad na nagpatalon sa mga baso at nagdulot ng takot sa mukha ng bata. Sinigawan niya si Adriel. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng gigil na nagsasabing wala itong karapatang mag-inarte dahil siya ang tunay na ina at hindi ang alalay na si Isabela. Ang luha ni Adriel ay mabilis na namuo at tumulo. Ngunit sa halip na patahanin, lalo lamang itong kinainisan ni Veronica. Para sa kanya, ang bata ay dapat maging isang cute na accessory sa kanyang tagumpay, hindi isang pabigat na naghahanap ng kalinga. Mula sa may pintuan ng kusina, pinanood ni Doña Lucinda ang eksena ng may halong pandidiri at pagsisisi. Ang kanyang tiya ay lumamig na sa kanyang hawak. Hindi niya mapigilang ikumpara ang kasalukuyang kaguluhan sa dating kaayusan noong si Isabela pa ang namamahala sa bahay. Si Isabela na kahit pagod ay laging may nakahandang ngiti at pasensya para sa apo niya. Lumapit ang matanda kay Veronica at malamig na nagsalita. Ipinaalala niya rito na ang pagiging ina ay hindi natatapos sa pagluluwal. At kung alam lang niyang ganito kababaw ang pasensya nito, sana ay nag-isip siya ng 2 beses bago konsintihin ang pagtaboy kay Isabela. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Veronica, hindi dahil sa konsensya, kundi dahil nasugatan ang kanyang pride. Tinalikuran niya ang matanda at nagmarcha palabas ng silid. Iniwan ang umiiyak na bata at ang nagngingit-ngit na biyenan. Nang gabing iyon, umuwi si Mateo mula sa opisina na bagsak ang balikat at hinihila ang mga paa sa pagod. Ang kanyang isip ay puno ng problema sa trabaho dahil sa biglaang pagkawala ng ilang mahahalagang dokumento na tanging si Isabela lang ang nakakaalam kung saan nakatago. Pagbukas niya ng pinto, inaasahan niyang sasalubungin siya ng amoy ng mainit na hapunan, ng nakahandang tsinelas at ng masahe ni Isabela. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang madilim na sala, ang nagkalat na mga laruan sa sahig na muntik na niyang ikatisod, at ang sigawan ng kanyang ina at ni Veronica mula sa itaas. Napahawak siya sa kanyang sentido na tila binibiyak sa sakit. Hinanap ng kanyang mga mata ang dating init ng tahanan, ngunit ang nakita lamang niya ay isang bahay na puno ng mga mamahaling gamit, ngunit hungkag ang kalooban. Habang nagkakagulo sa ibaba, si Adriel ay tahimik na pumasok sa kwartong dating tinutulugan ni Isabela, na ngayoy ginawa ng bodega ng mga lumang gamit. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga damit, nakita niya ang isang pamilyar na panyo, kulay asul at amoy lavender, ang paboritong pabango ni Isabela. Kinuha ito ng bata at niyakap ng mahigpit. Ang amoy na yon ay nagdala sa kanya ng alaala ng mga gabing hinihele siya nito, ng mga sabaw na hinihipan nito kapag may sakit siya, at ng mga yakap na nagpaparamdam sa kanya na siya ang pinakamahalagang bata sa mundo. Sa dilim ng silid,
Habang yakap ang kapirasong tela na pagtanto ng musmos, naisipan ni Adriel ang isang masakit na katotohanan. Itinaboy niya ang tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya. Sa kabilang banda, sa beranda ng kwarto, lihim na nakipag-usap si Veronica sa telepono habang humihit-hit ng sigarilyo. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa pagiging iritable tungo sa pagiging malambing at mapanukso. Kausap niya ang kanyang tunay na karelasyon, isang mas batang lalaki na naghihintay sa kanya. Ibinulong niya sa telepono na kaunting tiis na lang dahil kasalukuyan na niyang inaayos ang paglilipat ng mga pondo mula sa joint account nila ni Mateo patungo sa isang offshore account. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi sa pagmamahal sa pamilyang Lontok, kundi sa kasakiman sa yaman na malapit na niyang makuha ng buo. Bumigat ang kapaligiran nang magring ang telepono ni Mateo sa gitna ng hating gabi. Ang matinis na tunog ay bumasag sa katahimikan ng master bedroom. Inabot niya ito ng may pagkayamot. Inaakalang kliyente lamang ito. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay ang manager ng kanilang bangko na humihingi ng paumanhin sa abala, ngunit kailangang kumpirmahin ang isang napakalaking withdrawal na katatapos lang mangyari sa kanyang account. Napabangon si Mateo, nawala ang antok at napalitan ng kaba. Tumingin siya sa tabi niya, ngunit wala doon si Veronica. Ang tanging naroon ay ang malamig na espasyo at ang pintuan ng banyo na bahagyang nakabukas, kung saan naririnig niya ang mahinang pagtawa ng babae na tila may kausap na iba. Ang kalangitan ng Baguio ay nagkulay abo, isang babala ng paparating na unos na tila sumasalamin sa mga bagyong nagdaan sa buhay ni Isabela. Sa bubungan ng munting community center, abala sina Isabela at Daniel sa pagkukumpuni ng ilang yero na maaaring liparin ng hangin. Habang inaabot ni Isabela ang martilyo, napansin niya ang pawis na tumatagaktak sa noo ni Daniel at ang seryoso nitong mukha habang sinisiguro ang kaligtasan ng mga batang natutulog sa ibaba. Sa bawat pukpok ng martilyo na nagpapaugong sa kahoy, naramdaman ni Isabela ang isang uri ng seguridad na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Sa piling ni Mate, dito ang pag-aayos ay totoo. Hindi lamang pagtatakip ng mga bitak gamit ang mamahaling pintura. Biglang bumagsak ang ulan mula sa langit, mabigat at walang pasintabi, na parang libu-libong karayom na tumutusok sa lupa. Mabilis na hinawakan ni Daniel ang braso ni Isabela upang alalayan ito pababa ng hagdan at sabay silang tumakbo patungo sa isang maliit na silungan sa gilid ng hardin. Ang espasyo sa ilalim ng canopy ay masikip, sapat lamang upang hindi sila mabasa, na nagdulot ng hindi inaasahang paglapit ng kanilang mga katawan. Ang lamig ng hangin ay sumusuot sa manipis na damit ni Isabela na naging dahilan ng kanyang bahagyang panginginig. Napansin ito agad ni Daniel. Walang sabi-sabi, hinubad niya ang kanyang makapal na denim jacket at dahan-dahang ipinatong ito sa mga balikat ni Isabela. Ang init mula sa katawan ni Daniel na naiwan sa tela ay yumakap kay Isabela. Isang pamilyar ngunit nakalimutang pakiramdam ng pagiging protektado. Sa gitna ng lagaslas ng ulan na tila bumubuo ng isang kortina sa paligid nila, naglakas loob si Isabela na basagin ang katahimikan. Tumingala siya kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong at puno ng pag-aalinlangan. Tinanong niya kung bakit napakabuti nito sa kanya, kung bakit tinutulungan siya nitong bumangon, gayong isa na lamang siyang babaeng wasak, walang pera, at tinalikuran ng sariling pamilya. Para kay Isabela, siya ay isang basag na vaseng mahirap ng buuin. Ngunit para kay Daniel, siya ay isang obra na kailangan lamang ng tamang ilaw. Huminga ng malalim si Daniel at tumingin ng diretso sa mga mata ni Isabela. Ang kanyang sagot ay hindi mabilis o pabigla-bigla. Ito ay mabagal at puno ng sinseridad. Sinabi niyang matagal na niyang hinahangaan ang katatagan ni Isabela mula pa noong kolehiyo. Noong nakikita niya itong ngumingiti sa kabila ng pagod,
Inamin niya na hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa nakaraan. Bagkus ay naghihintay siya na makita muli ang tunay ng ngiti ni Isabela, yung ngiti na abot hanggang mata, na hindi dinidikta ng utos ng asawa o biyenan. Ang kanyang mga salita ay parang mainit na kape sa isang malamig na umaga, gumuguhit sa dibdib at nagpapabilis ng tibok ng puso ni Isabela. Hindi nakakibo si Isabela. Ang kanyang puso, na akala niya ay namatay na sa loob ng mansyon ng mga lontok, ay biglang kumabog ng mabilis at malakas sa kanyang dibdib. Dahan-dahang itinaas ni Daniel ang kanyang kamay at inalis ang isang hibla ng basang buhok na dumikit sa pisngi ni Isabela. Ang kanyang mga daliri ay hindi dumampi sa balat ng babae, isang tanda ng mataas na respeto, ngunit ang lapit ng kanyang mukha at ang init ng kanyang hininga ay sapat na upang mapapikit si Isabela. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng ulan at sa gitna ng hamog, naramdaman ni Isabela na siya ay isang babae muli. Hindi isang ina, hindi isang asawa, kundi isang taong karapat-dapat mahalin at pahalagahan. Kinabukasan, ang bagyo ay humupa at nag-iwan ng malinaw na kalangitan at amoy ng basang lupa. Habang nagwawalis si Isabela ng mga dahon, sa harapan ng center, isang kartero ang huminto at nag-abot ng isang makapal na sobre. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa formal na letra. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa kilig, kundi sa takot. Ito ay isang subpina mula sa korte. Ang law firm ni Mateo ay iniimbestigahan para sa malakihang pandaraya at money laundering. At dahil ang pangalan ni Isabela ang ginamit ni Mateo sa ilang mga dokumento bilang dummy signatory noong sila ay nagsasama pa, siya ngayon ang ipinapatawag upang harapin ang mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang katahimikan ng Baguio ay biglang nabasag at ang anino ng Maynila ay muling humaba upang hilahin siya pabalik sa impyerno. Ang katahimikan sa master bedroom ng mga lontok ay binasag ng nanginginig na kamay ni Mateo habang hawak ang bank statement. Bawat numero na nakasulat sa papel ay tila isang patalim na sumasaksak sa kanyang dibdib, nagpapatunay na ang kanyang pinaghirapang yaman ay unti-unti nang nawawala. Mabilis siyang umakyat patungo sa kanilang silid at doon, natagpuan niya si Veronica, hindi umiiyak o nag-aalala, kundi kalmadong isinasara ang dalawang malalaking maleta. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na para bang naghahanda lamang para sa isang bakasyon. Nang kumprontahin siya ni Mateo, isang malamig at mapangutyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Veronica. Wala siyang itinanggi. Inamin niya ang lahat ng may pagmamalaki. Akala mo ba talaga minahal kita, Mateo? Ang kanyang mga salita ay tumama na parang latigo. Pera lang ang habol ko sa'yo. At ngayong nakuha ko na ang sapat, aalis na ako. Itinuro niya ang umiiyak na si Adriel na nakatayo sa may pintuan. At yang bata, isa lang siyang pabigat sa akin. Iyan ang premyo mo sa pagiging tanga. Ang bawat salita ay isang dagok na unti-unting gumigiba sa natitirang pagkalalaki ni Mateo. Tinalikuran siya ni Veronica. Hila-hila ang kanyang mga bagahe. Handa ng lisanin ang pamilyang sinira niya. Habang pababa si Veronica ng hagdanan, hinarang siya ni Doña Lucinda. Ang mukha ng matanda ay kulay ube sa galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang sinisigawan si Veronica ng ahas at walang utang na loob. Ngunit sa halip na matakot, lumaban si Veronica. Isinumbat niya sa matanda na pareho lamang silang mapagpanggap at sakim. Nagkasagutan sila ng matindi, ang kanilang mga boses ay puno ng lason at pagbabanta. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang marahas na tulak mula sa kamay ni Veronica ang nagpatama sa balikat ng matanda. Nawalan ng balanse si Doña Lucinda at bumagsak ito ng malakas sa sahig na marmol. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at hirap, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sakit bago tuluyang pumikit. Ngunit imbes na tulungan,
Nilagpasan lamang siya ni Veronica na parang isang basahan at nagpatuloy sa paglabas kung saan naghihintay na ang bago nitong mas batang kasintahan. Nang bumalik si Mateo sa ibaba matapos mahimasmasan sa pagkabigla, ang nakahandusay na katawan ng ina ang kanyang dinatnan. Ang kanyang utak ay tila sumabog. Ang pagkawala ng pera, ang pagtataksil ni Veronica, at ngayon ang sinapit ng kanyang ina. Lahat ay sabay-sabay na dumagan sa kanya. Isang ungol na puno ng galit at kawalan ng pag-asa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ibinuwal niya ang isang mamahaling florera at ang pagbagsak nito sa sahig ay nagdulot ng pagkalat ng libu-libong kumikinang na piraso. Itinapon niya ang isang upuan sa pader na lumikha ng malaking butas. Winasak niya ang lahat ng bagay na sumisimbolo sa kanyang pekeng tagumpay hanggang sa siya ay mapagod at bumagsak sa sahig na umiiyak na parang isang batang walang magawa. Sa ilalim ng grand piano, nagtatago si Adriel, nanginginig sa takot at paulit-ulit na ibinubulong ang pangalan ng tanging taong alam niyang magliligtas sa kanya. Mama Isay, Mama Isay. Samantala, sa isang maliit na kapihan sa Baguio, tahimik na binabasa ni Isabela ang isang dyaryo habang humihigop ng mainit na kape. Nasa front page ang balita. Ang pagbagsak ng Lontok Law Firm dahil sa mga kaso ng pandaraya na isiniwalat ng mga dati nitong kliyente. Mga kliyenteng katulad niya na inabuso at nilinlang. Nakasulat doon ang tungkol sa mga nakumpiskang ari-arian, ang pag-imbestiga sa mga bank account, at ang biglaang pagkakastroke ni Doña Lucinda. Inilapag ni Isabela ang dyaryo sa mesa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga puno ng pino na yumuyugyog sa hangin. Walang tuwa, walang lungkot, walang galit. Ang tanging naramdaman niya ay isang malawak na katahimikan sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang mga kadenang nag-uugnay sa kanya sa pamilyang yon ay tuluyan ng naputol. Ang katahimikang yon ay ang kanyang tunay na tagumpay. Sa gitna ng mga nagkalat na piraso ng basag na salamin sa sahig ng kanyang mansyon, nakita ni Mateo ang isang bagay na hindi nasira. Isang maliit na picture frame na nakatago sa ilalim ng sofa. Ito ang huling litrato ni Isabela na itinago niya bago sila maghiwalay. Isang larawan kung saan ang ngiti nito ay totoo at puno pa ng pag-asa. Pinulot niya ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa pagtitig niya sa mukha ng babaeng sinayang niya, isang desperadong desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Pupuntahan niya si Isabela. Hahanapin niya ang tanging tao na maaaring magbuo muli sa kanyang wasak na mundo. Ang paglalakbay patungong Baguio ay isang malupit na kabalintunaan para kay Mateo. Ibinenta niya ang huling mamahaling relos na natira sa kanya upang may maipambayad sa gasolina at pagkain. Ang dating marangyang sasakyan ay ngayoy balot ng alikabok at ang loob nito ay amoy pagkabigo. Katabi niya sa upuan si Adriel, isang batang pagod na sa kaiiyak. Ang dating makintab na buhok ay magulo at ang mamahaling damit ay may bahid na ng dumi. Si Mateo mismo ay tila isang nalalantang halaman. Gusot ang kasuotan, may mahabang balbas at ang mga mata ay lubog sa kakulangan ng tulog at labis na pag-aalala. Hindi na siya ang makapangyarihang abogado na tinitingala ng lahat, kundi isang amang desperadong naghahanap ng kaligtasan. Habang nag-aayos ng mga paso ng bulaklak sa labas ng community center, natanaw ni Daniel ang paghinto ng pamilyar na kotse sa di kalayuan. Mula sa pagbaba pa lamang ng mag-ama, alam na niya agad kung ano ang kanilang pakay. Sa halip na gumawa ng eksena, pumasok siya ng may kalamigan at sinenyasan si Isabela. Dinala niya ito sa isang tahimik na sulok ng opisina, malayo sa mga bata. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Sinabi niya kay Isabela na narito si Mateo, ngunit tiniyak niya rito na hindi niya hahayaang guluhin nito ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ang kanyang boses ay matatag, isang pader na handang protektahan si Isabela mula sa anumang sakit. Naramdaman ni Isabela ang biglaang pagyanig sa loob ng kanyang dibdib, isang pamilyar na kaba na dulot ng nakaraan. Ngunit ang takot na yon ay mabilis na napalitan ng isang bagong damdamin,
determinasyon. Huminga siya ng malalim. Ang sariwang hangin ng Baguio ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumingin siya kay Daniel at umiling. Sinabi niyang haharapin niya si Mateo. Hindi na siya ang babaeng magtatago sa ilalim ng takot. Ang pagtakbo ay para sa mga may kasalanan at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang may dapat ikahiya. Lumabas si Isabela sa pintuan ng center, kasunod si Daniel na nagpapanatili ng distansya ngunit handang umalalay. Ang mga mata ni Mateo ay agad siyang natagpuan. Napahinto ito sa paglalakad. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang Isabela na nasa harapan niya ay ibang-iba sa babaeng iniwan niya sa gitna ng ulan. Nakasuot lamang ito ng simpleng bestida at tsinelas, walang alahas, ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag. May isang uri ng kapayapaan at tiwala sa sarili sa kanyang tindig na hindi kailanman nakita ni Mateo noong sila ay nagsasama pa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo kung gaano kaganda si Isabela kapag hindi siya binabalot ng anino ng pamilya Lontok. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagtatagpo ay binasag ng isang maliit na boses. "Mama Isay!" Ang sigaw ni Adriel. Ang bata ay kumawala sa pagkakahawak ni Mateo at tumakbo ng buong bilis patungo kay Isabela. Yumakap ito nang mahigpit sa kanyang mga binti. Ang muka ay basang-basa sa luha at ang kanyang maliliit na kamay ay kumapit ng mahigpit na parang ayaw nang bumitaw. "Mama, uwi na tayo, please." Ang pagmamakaawa ng bata. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pananabik. Ang mga salitang iyon ay tumusok ng diretso sa puso ni Isabela. Nagbukas ng isang sugat na akala niya ay nagsisimula ng maghilom. Naramdaman niya ang panginginig ng bata at ang init ng mga luha nito na tumatagos sa tela ng kanyang bestida. Ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang tanging sandata na maaaring muling gumiba sa kanya. Nang makita ni Mateo ang epekto ng bata kay Isabela, nakita niya ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nananawagan ng awa. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa lupa. Ang kanyang mga tuhod ay lumapat sa magaspang na semento sa harap ni Isabela. Ang dating arogante at makapangyarihang abogado ay ngayoy nakaluhod. Isang larawan ng ganap na pagkatalo at desperasyon. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na sinusubukang abutin ang laylayan ng bestida ni Isabela, na para bang ito ang huling bagay na maaari niyang kapitan upang hindi tuluyang malunod. "Isabela, patawarin mo ako." Ang kanyang tinig ay basag at halos pabulong, sapat lamang upang marinig nila sa gitna ng katahimikan ng hapon. "Bumalik ka na sa amin. Kailangan ka namin." Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamakaawa, isang pangungumpisal na ginawa sa harap ng mga puno, ng mga bulaklak, at ng lalaking tahimik na nagmamasid sa kanilang likuran. Ang mga salita ni Mateo ay bumalot sa hangin ng Baguio, puno ng pagmamakaawa na pilit na binabaluktot ang katotohanan. "Isabela, bumalik ka na sa amin please. Kailangan ka ni Adriel. Kailangan ka ng pamilya natin. Patawarin mo na ako. Pinagbayaran ko na ang lahat ng kasalanan ko." Ang kanyang tinig ay namamaos at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na para bang siya ang biktima. Ang kanyang nakaluhod na postura ay isang manipulatibong pagtatangka upang muling gamitin ang awa ni Isabela. Ang awa na minsan nang nagbigkis sa kanya sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Ngunit ang Isabela na nasa harapan niya ay hindi na ang babaeng madaling yumuko sa bawat pagmamakaawa. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Isabela at dahan-dahan siyang umatras. Pinananatili ang distansya sa pagitan nila. Hindi niya hinayaan na maabot ng nanginginig na kamay ni Mateo ang kanyang laylayan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit may isang matalim na liwanag na nagtatago sa ilalim nito.
Ang liwanag ng isang kaluluwang matagal nang nabulag, ngunit ngayoy malinaw nang nakakakita. Hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata, hindi siya umiwas ng tingin. Diretso siyang nakatitig sa lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ibinaba ni Isabela ang kanyang sarili upang mapantayan ang nakayakap pa rin sa kanyang binti na si Adriel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ng bata. Pinunasan ang mainit na bakas ng mga luha. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal, ngunit may kalakasan sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Mahal kita, Adriel. Ang kanyang mga salita ay tila isang oyayi na bumabalot sa bata. Pero hindi na ako ang nanay mo. May sarili ka ng ama. Hindi ko na kayang magkunwari na ako ang iyong ina dahil sa kasinungalingan. Ang bata ay tumingin kay Isabela nang may pagkalito. Ang mga mata nito ay nagtatanong. Isang matinding pighati ang naramdaman ni Isabela, ngunit alam niyang ito ang kailangan upang putulin ang nakakalason na kadena ng nakaraan. Tumayo si Isabela. Ang kanyang tindig ay matatag at puno ng pagmamahal sa sarili. Hinarap niya si Mateo na nakaluhod pa rin, na parang isang hukom na magbibigay ng huling hatol. Ang kanyang boses ay malinaw, hindi nanginginig o may pagdududa. Hindi mo ako kailangan, Mateo. Ang kanyang tinig ay tumagos, puno ng bigat ng 8 taon. Ang kailangan mo ay isang yaya para sa anak mo at isang tagalinis ng gulo sa buhay mo. Hindi ako ganoon. Ang Isabela na dati ninyong kilala ay matagal nang naglaho sa gitna ng ulan sa Maynila. Ang Isabela na nasa harapan ninyo ngayon ay isang bagong tao, malaya at hindi na bahagi ng nakaraan. Ang bawat salita ay malinaw at matatag, tila isang pahayag ng panibagong simula at isang matibay na pagtanggi sa lahat ng inaakala nilang alam nila. Habang sinasabi ni Isabela ang kanyang matapang na pahayag, dahan-dahang lumapit si Daniel mula sa kanyang kinatatayuan at tumayo sa tabi niya. Hindi niya hinawakan ng babae, hindi siya nakialam sa usapan, kundi ang kanyang presensya ay nagsilbing isang tahimik na pader ng suporta. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng matatag kay Mateo, isang paalala na hindi na nag-iisa si Isabela. Ang aksyon na yon ni Daniel ay hindi nagmula sa galit, kundi sa pagprotekta sa babaeng mahalaga sa kanya. Nakita ni Mateo ang paglapit ni Daniel. Ang kanyang tingin ay bumaba sa mga kamay ni na Isabela at Daniel na hindi sinasadya ngunit tahimik na nagkadikit. Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang buong mundo sa kanyang balikat. Napagtanto niyang wala na siyang puwang sa buhay ng babaeng minsan niyang ipinagmalaki at pagkatapos ay winasak. Ang kanyang mga salita ay walang bisa. Ang kanyang pagmamakaawa ay hungkag. Ang kapangyarihan at kayamanan ay nawala na. At kasama nito, ang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Isang malalim na pagsisisi ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang kirot na mas matindi pa sa pagkawala ng kanyang yaman. Dahan-dahan, tumayo si Mateo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Hindi siya naglabas ng anumang salita. Hila-hila niya ang umiiyak at nagtatakang si Adriel na hindi pa rin nauunawaan ang bigat ng mga pangyayari. Tinahak nila ang daan papalayo sa community center, papalayo sa Baguio, at papalayo sa Isabela na minsan nilang itinapon. Pinanood ni Isabela ang paglaho ng anino ni na Mateo at Adriel sa hamog ng Baguio. Ang mga figura nila ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan silang mawala sa kanyang paningin. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan, tulad ng isang taong naghuhubad ng isang mabigat at maruming kadena na matagal nang gumapos sa kanyang kaluluwa. Ang pakiramdam ng ganap na kalayaan ay dumaloy sa bawat ugat ng kanyang katawan. Matapos ang tensyon, humarap si Daniel kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, ngunit may isang uri ng pag-asa
na gumuguhit sa mga ito. Ngayong malaya ka na. Sa nakaraan, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng kahulugan. Pwede ba akong mag-apply para sa kinabukasan mo, Isabella? Ang tanong ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi mapilit ngunit puno ng pag-asa na tila isang pangarap na matagal nang iningatan sa kanyang puso. Tumingin si Isabella sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng bawat emosyon na nakatago sa likod ng kanyang mga salita. Ang takot na minsan ay bumalot sa kanya ay tuluyang nawala. Napalitan ng isang mainit na pakiramdam ng kapanatagan. Alam niyang hindi ito ang pag-ibig na nagmamadali o ang pag-ibig na naghahanap ng kapalit. Ito ay ang pag-ibig na matiyagang naghintay sa kanya. Ang pag-ibig na buo at tunay. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi at dahan-dahan siyang tumango. Isang simpleng tango, ngunit ito ay sapat upang sabihin ang lahat. Isang tahimik, ngunit sigurado na oo. Sa kinabukasan na kasama si Daniel, lumipas ang mga buwan. Ang community center sa Baguio ay lalong lumago at kasama nito ang tiwala ni Isabella sa kanyang sarili. Ang dating Mrs. Lontok ay ngayon si Isabella Alvarado, isang babaeng may sariling pangalan at sariling halaga. Dumating ang araw ng kanilang anibersaryo, isang pagdiriwang ng pag-asa at pagbangon. Sa harap ng maraming tao, mga bata, mga inabusong kababaihan, at mga lokal na residente, tumayo si Isabella sa entablado upang magbigay ng kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nagbabahagi ng kanyang sariling kwento ng pagbagsak at pagbangon, ng pagtuklas sa tunay na kahulugan ng kalayaan at pagmamahal. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa na pinatunayang ang bawat sugat ay maaring maging simula ng isang bagong paggaling. Nang matapos ang kanyang talumpati, sinalubong siya ni Daniel sa paanan ng entablado. Hindi siya nagbigay ng palakpak na parang iba, kundi isang tingin na puno ng paghanga at pagmamalaki. Nagtama ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, ang kanilang mga kaluluwa ay tila nagsalita ng walang salita. Ang koneksyon sa pagitan nila ay isang tahimik na pangako, isang pag-unawa na mas malalim pa sa mga simpleng salita. Magkahawak kamay, lumabas sila mula sa gitna ng pagdiriwang at naglakad patungo sa isang burol na matatanaw ang buong Baguio. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga kulay kahel at rosas ay pumupuno sa kalangitan, isang obra maestra ng kalikasan. Umupo sila sa damuhan, magkatabi, pinagmamasdan ang nagbabagong kulay ng langit. Isinandal ni Isabella ang kanyang ulo sa balikat ni Daniel, isang simpleng kilos na puno ng tiwala at kapanatagan. Ang init ng kanyang katawan ay dumaloy kay Isabella. Isang yakap na walang pilit, walang kasinungalingan, at walang paghuhusga. Tahimik na hinawakan ni Daniel ang kamay ni Isabella. Pinagsiklop ang kanilang mga daliri habang lumalamig ang simoy ng hangin. Ang sandaling iyon ay hindi kailangan ng marangyang salita o magarbong kilos. Sapat na ang kanilang presensya sa isa't isa, isang pangako ng kapayapaan at pagmamahal na sa wakas ay natagpuan. Sa ilalim ng nagniningning na mga bituin na unti-unting lumilitaw sa kalangitan, isang panibagong simula ang tila naghihintay sa kanila. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng kasinungalingan ay naiwan na sa nakaraan. Tumingin si Isabella sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at bumulong. Patawad at paalam. Ang kanyang mga salita ay tila isang malalim na pagpapakawala, hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa sarili niyang kaluluwa na matagal nang nakakulong sa galit at pighati. Ang kanyang puso ay handa na sa bagong kabanata, kasama ang lalaking pinili, siyang mahalin ng buo at totoo. Maraming taon ang lumipas, at sa kabila ng pagbabago ng panahon, ang hustisya ay tila may sariling paraan
upang maglabas ng kanyang hatol. Sa Maynila, ang dating mansyono ng mga lontok ay nanatiling tahimik at malungkot. Ang mga mamahaling palamuti ay balot na ng alikabok. At ang dating naglalakihang party sa loob ay ngayoy pinalitan ng katahimikan ng pagkabigo. Si Mateo, ang dating makapangyarihang abogado, ay nagtatrabaho na lamang bilang isang maliit na clerk sa isang ordinaryong kumpanya. Ang kanyang dating matalas na isip ay malabo na, at ang kanyang mga mata ay laging puno ng pagod. Araw-araw, dinadala niya ang kanyang ina, si Doña Lucinda, na ngayoy nasa wheelchair at hindi na makapagsalita, upang ipaospital para sa kanyang therapy. Ang dating mapagmataas na matanda ay ngayoy nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay blangko at walang kasama kundi ang isang anak na hindi na rin niya halos makilala. Si Veronica, matapos buong kasakiman na simutin ng lahat ng pondo ni Mateo, ay lumipad patungong ibang bansa kasama ang bago nitong kasintahan at hindi na kailanman nagpakita upang muling balikan ang pamilyang iniwan niya sa pagkawasak. Si Adriel, na ngayon ay isang binatilyo, ay lumaking suwail at laging naghahanap ng atensyon na hindi maibigay ni Mateo. Ang kanilang tahanan ay tila isang malaking kulungan, puno ng alaala ng mga nawalang pagkakataon at mga hindi natupad na pangarap. Samantala, sa Baguio, ang community center na itinayo ni na Isabela at Daniel ay umunlad. Ito ay naging kanlungan para sa mga kababaihan at kabataan na nawalan ng pag-asa. Sa isang maaraw na umaga, abala si Isabela sa pagtatanim ng mga bagong bulaklak sa hardin ng center. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Isang batang babae na kanyang tinutulungan ang lumapit sa kanya at nagtanong kung galit pa rin ba siya sa mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Ngumiti si Isabela, ang kanyang mga mata ay malinaw at payapa. Pinatawad ko na sila, anak. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran ko, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan na hatid ng pagpapatawad. Lumapit si Daniel, inakbayan si Isabela, at sabay silang pinagmasdan ang mga bata na masayang naglalaro sa hardin. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga mukha, isang pangako ng panibagong bukas. Sa wakas, naunawaan ni Isabela na ang tunay na pamilya ay hindi nakadepende sa dugo o sa isang kasal na puno ng kasinungalingan. Ang pamilya ay doon sa mga taong pinipili kang mahalin araw-araw, respetuhin ang iyong pagkatao at protektahan ang iyong kaligayahan. Ito ay ang pagpapatawad na nagpapalaya sa puso, ang kapayapaan na matatagpuan sa sarili at ang pag-asa na ang bawat pagbagsak ay simula ng isang mas malakas at mas tunay na pagbangon. Ang kanyang kwento ay naging patunay na sa kabila ng pinakamalalim na sakit, ang isang babae ay maaaring makahanap ng kanyang sariling liwanag. At ang tunay na pag-ibig ay laging naghihintay sa dulo ng paghihirap.